paano ka naman nagsimula sa clothing business and e-commerce? Okay. 2009, nag-graduate ako ng college. Pinaturuan ako ng mother ko sa t-shirt printing, silk screen. That time, yung mano-mano, yung sa screen, kahit isang piraso, tinatanggap namin yun. So, after that, yung nagbebenta pa lang kami sa sulit.com at saka Multiply, doon ako nag-start mag-take ng orders. Tapos, lumalakas na siya. Tapos, sabi ni ma'am, kumuha ka na ng pwesto. So, after that, kumuha ko ng pwesto. Tapos, after 3 months, nag-grow na siya. Ayun, tuloy-tuloy na. Tinuloy ko na hanggang ngayon. Hanggang ngayon? So, ilang years na siya? 15 years. 15 years? Ang galing. Ayun. Kasi umabot lang ng 5 years ang business, malaking achievement na. So, ibig sabihin, ang business mo na clothing is your bread and butter na talaga. Yes. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo with that business? Sa employees, minsan naloloko kami. Kasi since hindi naman ako nag-ano ng business school, most of the time niloloko ko ng tao. Wala naman nagturo sa akin paano mag-business? Oo, wala. So, lahat ng grind ko, nababasa ko lang. Wala siyang official school na ano. And, yun nga, niloloko ko ng mga tao minsan. Tapos, madaming challenges eh. Sobrang dami eh. Like, yung mga dapat na system sa business, wala pa ako noon. Noong una, ikaw pa lang? Ako lang lahat. And then, nag-start ka ilang tao na? Nagkaroon ako ng 3, 4, tapos naging 7. Dumadami naman siya. And now, ilan na yung staff mo? Puro online eh. Hindi ako nag-keep dun sa mismong store namin. So, yung workforce ko ngayon is working naman, but meron akong puro online na hinahire. Mga virtual? Virtual. Okay. More on e-com na siya ngayon. Ayun. Paano ka naloka sa business ng employee? Nag-pretend siya na owner siya ng business and tinetake niya yung orders. Tapos, inuuwi niya yung mga damit. Na-find out ko na yung client hinahanap na yung damit, inuwi niya pala at siya yung nagawa sa bahay. So, yun. Ngayon kasi at least systematize na yung yung business. Inaayos ko na siya talaga. Pero nung time na yun, nung nagkaroon ka ng struggle na gano'n, di ba doon ka natuto na mas maging systematic yung business? Kasi, may siya, bad and negative na makukuha tayo. Pero as a business owner, ano ba yung dapat natin gawin? Is to move forward. Move forward. And make another step for the growth of the business. So, ganun yung ginawa mo? Oo. Kasi kung uulitin mo ulit yung problem, paulit-ulit siyang dadating sa'yo kung hindi mo siya isosolve. So, sa akin, nung dumating yung problem na yun, kailangan ko nang ayusin talaga. Nag-decide na akong mag-join sa ni The Josh, sa Gen Z. Tuloy-tuloy na. Kumbaga, naging seminarista ako nung 2 years. Dire-diretso hanggang ngayon, yung learning ko. Oo, kasi kailangan talaga natin aralin yung business. Kasi nung nag-aaral naman tayo, hindi naman tayo tinuruan na mag-business. Yung pagbi-business, it's more on experience. And ang maganda lang na meron tayong mga coaches and mga mentors ngayon na sila yung nag-guide sa atin na wag mo itong gawin. Pwede nating tanungin na kung saan yung experience na pwede tayo magkamali, napipigilan. Totoo. Because of the mentor na pwedeng mag-guide sa atin. Miss Jenna, pwede mo bang i-share paano nangyari yung panloloko na yun? Gaano kayo ka-close? Close ba kayo or hindi naman? Kasi pag nagkakaroon ako ng employee, para akong kinakaibigan. So doon ako natuto na parang pag employee mo, gawin mo siyang friend. Pero hindi wag sa extent na parang i-accept mo yung kahit mali, i-accept mo. Pinatira ko siya sa amin. I mean, pinakain ko, pinatulog ko sa amin. Tapos, yun pala, ninanakawan na niya kami. So, ngayon, wala na siya. Medyo nakarelate ako. Kasi, dun sa naging malapit tayo, siguro nature na rin natin. Pero, as a business owner, habang tumatagal, medyo naglilimit tayo sa closeness talaga sa staff. Kasi minsan, doon nag-i-start na sobrang complacent yung staff. And meron tayong mga sinasabi sa kanila na doon yun yung pinanggagalingan nila. Bakit gagawin nila yung mali? Ayan, oo. Diba? So, ibig sabihin, dahil binigay mo, actually, meron nga rin ako, same case. Same case. Oo, same case na pinatira ko.
And then, niloko din ako. Pero, yun nga, as a business owner, we need to move forward. And at the end of the day, mas maraming nangangailangan sa atin. Kailangan natin malagyan ng system ang business natin para mas mag-grow. And yun din, kailangan ng control. Oo, totoo. Kailangan standard operating procedures. Rules. Kasi minsan, pag walang control, doon nagsisimula na pwede nilang gawin yung mga bagay na hindi naman dapat nilang gawin. Tama. Yun. Which is, pag nagawa nila yon at hindi nga natin na-control, uulit-ulitin nila hanggang sa akala nila okay lang. Okay lang. Ayun. Kaya ngayon, dapat may set of rules and regulations at saka contract. Very important sa akin ngayon yun. Natutunan mo yan sa pag-attend ng trainings. Kasi hindi talaga dapat tayo tumigil sa pag-aaral. Totoo. Kasi never-ending knowledge kailangan talaga. Kasi le-level up ka dito, le-level up ka ulit. Kailangan mo lang ulit ng new set of knowledge for that. Kung gusto mo mag-level up na mag-level up. So, on attending trainings, mas lumalawak yung community. Oo. Tsaka, na nakakatulong sa business. Oo. Tsaka marami ako nagiging friends na CEO, tulad mo, si Ma'am Irene, marami nakakatulong sa akin. O kaya minsan, nagiging client ko pa. O kaya referrals, ganun. Tsaka talaga nag-guide tayo. Kasi minsan, syempre, yung nangyari sa kanila, nangyayari din sa atin. So, bago tayo magkamali, nasabi na natin. Na paano ba yung ginawa mo? Ayun. Pero minsan, kailangan din talaga nating pumili kasi merong mga nagtitake advantage. Na parang, dahil nga may business tayo, kailangan natin mag-ingat din sa connections kasi doon din tayo napapahamak. Baka mamaya yung sobrang connection is baka makapahamak nga sa Kaya kailangan din natin pag-isipan. So,